Bol-bol, patong-patong na yung fine matapos na namang tanggihan ang mandatory interview. Ano nga ba ang dahilan kung bakit hindi pinaglaro ni Coach Tim Cone si Ken Mark Carino? Marami ang nagtaka sa naging laban ng Barangay Ginebra at Terra Firma dahil hindi man lang nga nakita si Ken Mark Carino na naglaro para sa Barangay Ginebra. Lalo na't bago pa ang laro na yan, kaliwat kanan na ang balita na posible na yung magiging debut game ni Ken Mark Carino ay kontra sa kanyang dating kupunan na Terra Firma. Kaya naman, nag-expect ang mga fans na kahit ilang minuto man lang ay mabigyan siya ng pagkakataon. Pero ang nangyari, zero, walang playing time. Kaya ang tanong ngayon, ano ba talagang dahilan kung bakit hindi ito ipinasok ni Coach Tim Cone? Unang-una, linawin natin ang pagiging cleared to play ay hindi automatic na game ready na. Magkaiba yun. Oo, nabigyan na ng go signal si Ken Mark Carino mula sa kanyang doctors at physical therapists. Pero sa basketball, lalo na sa professional level, ibang usapan na kapag actual game condition ang pinag-uusapan. Hindi lang katawan ang kailangan mong ibalik, kundi pati timing, instincts at confidence. Tandaan natin, galing si Ken Mark Carino sa isang seryosong ACL injury. At yung ganitong klaseng injury, hindi basta-basta yan. Kahit sabihin mong okay na yung kanyang tuhod, meron tayong tinatawag na mental hurdle. Yung tipong hindi ka pa 100% nakampante sa iyong galaw, may konting pag-aalinlangan at sa PBA, isang split-second hesitation lang, pwedeng ikapahamak ng player. It's either turnover o mas malala pa na ma-re-injury. Kaya kung ikaw si Coach Tim Cone, ipapasok mo ba agad yung player mo sa ganyang sitwasyon? Dito papasok yung pangalawang dahilan, which is ang sistema ng Ginebra. Alam naman natin na ang Ginebra ay gumagamit ng triangle offense. At ang triangle offense, hindi yan simpleng sistema lang na basta mo lang matututunan overnight. Kailangan dito mataas ang basketball IQ, tamang spacing, tamang basa ng depensa, at higit sa lahat, chemistry sa teammates. Kung hindi pa fully adjusted si Ken Mark Carino sa sistema na yan, malaking posibilidad na hindi talaga siya magiging effective sa loob. At sa totoo lang, pwedeng makaapekto pa siya sa overall flow ng team kung ipipilit siyang ipasok nang hindi pa talaga ito handa. Ngayon, punta naman tayo sa pangatlong dahilan, team chemistry at rotation. Sa kasalukuyan, maayos ang takbo ng rotation ng Ginebra. Nandun na yung kanilang rhythm, may established roles ang bawat players. At kapag may bigla kang ipinasok na player na hindi pa totally integrated, may chance na ma-disrupt yung momentum ng team. Hindi ito basta-basta eksperimento lang, lalo na kung ang goal mo ay manalo sa laro. Hindi priority dito ang mapagbigyan si Carino, kundi ang priority ng Ginebra ay manalo. At syempre, hindi mawawala yung pinaka-importanteng factor, long-term plan. Hindi minamadali ng Ginebra ang pagbabalik ni Ken Mark Carino. Kung iisipin mo, mas mahalaga na 100% ito sa mga darating na crucial games ng Ginebra, lalo na sa playoffs. Ito yung tinatawag na pagiging strategic ng isang championship team gaya ng Ginebra. Hindi lang sila nakatingin sa kasalukuyang laro, nakatingin sila sa bigger picture. At kung mapapansin mo ang coaching style ni Coach Tim, ay kilala ito bilang maingat pagdating sa kanyang mga players. Hindi siya yung tipong basta ipapasok lang para masabi na naglaro na ang isang player. Lahat pinag-iisipan ni Coach Tim Cone. Kaya para sa akin mga chong, tama lang yung naging desisyon ni Coach Tim na hindi mo na ipasok si Ken Mark Carino. Sa ngayon, nasa adjustment period pa si Carino, physically, mentally, at pati na rin sa sistema ng team. At once na maabot niya yung kanyang 100% readiness, sigurado ako na darating din yung pagkakataon na makikita natin siyang maglalaro, suot-suot ang Ginebra jersey. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo?
na hindi minamadali ng Hinebra si Ken Mark Carino? I-comment mo lang dyan sa ibaba. Samantala, Bolbol, patong-patong na yung fine matapos na namang tanggihan ang mandatory interview. Sa naging huling laro ng TNT ay itong si Bolbol, ang best player of the game, matapos itong magtala ng 50 points. Pero sa kasamaang palad, no show na naman si Bolbol sa press con interview. At ayon sa mga balita, ay nitong nakaraan ay pinatawan siya ng PBA ng 10,000 fine matapos itong tumanggi sa interview. At mukhang naliliitan nga si Bolbol, kaya naman umulit na naman ito. Para sa akin mga chong, masyadong maliit yung 10,000 fine. Dahil kita nyo naman yung ginawa ni Bolbol, barya lang yan sa kanya, kaya paulit-ulit yung kanyang ginagawa. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo? Masyado nga bang maliit yung fine kay Bolbol? Ano rin yung masasabi nyo na hindi minamadali ng Hinebra si Ken Mark Carino? I-comment mo lang dyan sa ibaba.